Attorney, kasi ngayon pag-uusapan po natin ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung one-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, Attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung one-year bar. Nagtataka ako bakit nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. It's not subject to interpretation. So, magkakaroon ng problema yan. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the one-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as barred yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Opo. Ang paliwanag po ng yung kampo po, yung grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2, kung hindi ako nagkakamali, bago nga itong araw na ito, ay dahil po doon sa desisyon ng Supreme Court, itong latest po, kaugnay nga po doon sa motion for reconsideration na patungkol po sa definition ng session days. So, ibig sabihin daw, ang paliwanag nila, dahil po sa bagong definition ng session days, lumalabas na pwede nang mag-file ng ikalawang set ng complaints simula pa dapat noong Enero, yung January 16. At hindi na kailangang hintayin pa daw yung February 6, 2026. Dahil po dito sa salitang session days, Attorney, pakipaliwanag po nito. Hindi mo pwedeng i-presume yan. Kasi subject to ano din yan, scrutiny kung ano ang bilang, no? Siguro kung yun ang intensyon ng Supreme Court, then part of their final decision after junking the motion for reconsideration, they should have visited the decision which may nakalagay doon na February 6. Dapat binago din sana nila yon. Hindi nila ginalaw yon. So that prevails. Kasi i-interpret mo which one prevails over the other. Kung sarili nilang interpretation versus a very clear provision or specific hand-in ng Korte Suprema, medyo may issue tungkol dyan. Hindi klaro yan na dahil sa interpretation nila between session days and calendar days, they will already make a judgment versus the very clear decision of the Supreme Court. Di ba? Opo.
So, para po sa inyo, ang dapat masunod yung unang desisyon ng Supreme Court patungkol dito dahil dito sa ikalawang desisyon po nila, sabi naman malinaw din na pinagtibay nila yung naging unang desisyon nila. Pero hindi po malinaw Yes. doon sa motion for reconsideration na desisyon po nila na inihain po ng House of Representatives na nakaspecific na binago na nila yung unang desisyon nilang February 6 na mas maaga dapat kayo mag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi po binago eh. Pinatibay pa nga yung unang desisyon eh. Pinatibay pa. Opo. Kasi kung binago nila, di dapat ginrant yung motion for reconsideration. Eh hindi nga binago. Po. Dininay nga yung motion for reconsideration. Eh. So paano naman magkakaroon ng pagbabago? Kasi ang very simple lang ang ano diyan. If the intent of the Supreme Court by comparing the session days versus calendar days, kung yun ang intent, and then dapat sana the Supreme Court mismo would have also changed the February 6 statement nila. Hindi nila ginalaw yun. So that should prevail over any other interpretation, di ba? Opo. When it is clear and unambiguous, that should prevail over any other interpretation. So, well, pagsamantala, hindi muna yan issue. Kasi wala pang nag-raise. Pero once that will be raised in the Supreme Court on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar, may problema sila dyan. Malaking problema yan. Hindi valid yung pag-file, kung ibig sabihin. Opo. Para po sa mga ilang kongresista at yung mga complainant po nito, hindi po malinaw po para sa kanila. Baga confusing po yung naging latest decision ng Supreme Court. Sa inyong paningin, attorney, kayo rin ho ba ay confusing din po ba itong naging desisyon, itong desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa motion for reconsideration? Yung mga ayaw kasi ng desisyon, siyempre, guguluhin nila yan, sabihin nila confusing. Pero, very clear and unambiguous. Yung desisyon, walang pagbabago doon sa July 25. So, babalik din yan sa Korte Suprema. Sino bang makapag-clarify niyan? Kasi sila yung nag-interpret eh. Di babalik din sa Korte Suprema yung issue niyan. Once there is 1 or 2 or 3 people that will raise this issue in the Supreme Court, that the filing on February 2 by the Bayan Muna is effective. It is contrary to the Supreme Court ruling that the 1-year bar rule would only start would only end on February 5 or 6. Yun ang very clear na ng Korte Suprema. Opo. Pero pwede kahit nag-desisyon ang Supreme Court attorney na final at immediately executory nga itong desisyon nila, maari ho bang humingi ng kalinawan dito ang mga complainants, mga nagrereklamo patungkol nga po dito sa desisyon po ng Supreme Court? Magiging question dyan is the fact na tinanggap ng House of Representatives, tinanggap ng Secretary General, at kung ipo-forward man yan within 10 days to the Office of the Speaker, then it will be endorsed within 3 days to the... Pwedeng questionin na yan, na it violated the 1-year bar. Ganon din ang mangyayari yan sa una. Because
February 2 would mean that nasa 1 year bar rule pa yung time na yan. Contrary to the February 6 na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Attorney, ilan din po sa mga kongresista o Grave- mga... Yes po. Yung grave abuse of discretion ng House of Representatives yan for receiving a complaint and endorsing it to the Committee on Justice. Opo. Pero kung gusto ng Kamara, Attorney, na malinawan lang doon sa session days and calendar days, po pwede naman po nilang i-apela yan o hingin doon sa Supreme Court. Dapat pa ba? Oy, habang wala pang nag-question dyan, it is considered as valid. Unless may mag-question nga na mali yung pagtanggap kasi nasa 1 year bar rule pa ang February 2.